Good day po mga ka-breeder. Welcome po sa akin channel. Ako nga po pala si PJ. Isa po ako bantam breeder. And nakaka-focus po ako sa mga Chabo bantams. And meron din po ako mga standard bantams. And may pair din po ako ng Serama. So ngayon po, itutur ko po kayo sa aking coop o sa aking munting coop. So ngayon magandang araw and medyo kabila na ang ulan. So may chance na po ako i-share sa inyo ang aking mga alaga and ang aking mga palahi po. Standby lang po kayo. So guys, nandito na tayo sa aking coop. Ito yung aking kulungan. Ayan. Andyan yung aking mga pair ng Chabo. And also, dito naman sa side na to, nandito yung aking mga standard bantams or micro bantams. Ayan. So, nandito sa side na to, yung aking mga CCU or palahi na standard bantams. And then may kulungan pa din sa gilid. Yan ang aking brooding cage. Nandito naman sa side na to, nandito yung aking mga Chabo na palahi. So mamaya isa-isahin natin sila. Okay. Alright guys, ito na po yung unang kulungan. So nandito yung breeder natin na Chabo pair. Tingnan natin sila. So pinag-pair ko sila. Actually magkakapatid sila pero second generation na. Nauna tong yung white na to na pale white yata, bulik ang kulay niya. Kung makikita niyo po siya na ano, kala mo siyang white and then may brown sa pakpak. Kung titingnan niyo po mabuti yung putot niya, may pagkabulik din po. So ang pair po niya is medium leg na pile. And ito naman pong white na to na pile na short leg naman po. And then may itlog na po sila. So malapit na rin po maglimlim yan. Mga ilang araw na lang po. So ang pangalan po pala nitong white cock na to is Uno siya kasi una kong palahi. And then si Fiona naman yung kanyang kapares. So, ayan po. Ito naman po sa kabila. Ito po yung aking unang hen na nabili doon sa another breeder sa Nueva Ecija. And then also ito yung pangalawang cock na nabili ko. Pangalan nito Pacquiao kasi Pakito pala. Pinangalanan ko siya Pakito kasi medyo matapang siya. Talagang nanunugod siya, nanunuka. Namamalo rin. And then sila po na pinagpares ko. And then syempre ang kapares niya, ang pangalan naman is Jinky. So, para sila kasi match parang bagay sila. So pares pong short leg yan. And nangingitlog na rin po. So ilang araw na lang din po. Hintay lang natin makakompleto siya na ito para maglimlim. Dito naman po sa side na to yung aking mga cock na Chabo. Dito naman sa side na to, ito naman si Alus. Pangalan niya Alus. So ano po siya, long leg pero bulik po yung kulay niya. Pero para po kasi siya talagang ano yung tindig po niya talaga lowered pa rin kahit paano, kahit na long leg siya. So ayan po. So ito yung kulungan ng pang Texas yata. Kaya dito sa space na to, saktong-sakto lang sila. Hindi naman nila kailangan ng malaking space. So nakagalaw naman sila mabuti. Kasi lagyan ko lang siya ng dapuan nila sa loob. Dito tayo sa kabila. Ito naman, ito nga palang aking kauna-unahang cock na Chabo bantam. So siya yung pinakamatanda. Nabili ko rin siya doon sa isang breeder sa Nueva Ecija. Siya yung pinares ko doon sa naunang pile. And ang anak niya is si Uno. Kaya ayun, siya yung pinakamatandang Chabo ko. Siguro nag-start ako more than a year, almost a year na rin. So nakikita nyo, lugon siya ngayon kaya medyo hindi kumpleto ang kanyang balahibo. Pero okay rin naman, malago pa rin ang balahibo. Kung makikita nyo, nahaba na ng tahid niya. Kaya tinawag ko siyang tanda. Ano, bilis nang humaba ng tahid nila
So ayan. So ganun din, malaki naman yung space kahit paano, nakakapag ikot-ikot naman sila rito. Kaya single cage lang muna sila. Sa susunod, i-breed ko siya sa ibang hen natin pagka may lumabas din na short leg. Ito naman po tayo sa kabila. Ito naman Colombian color. Ayan, ito naman po medium leg. Pero iba pa rin po yung tindig niya kahit papaano. Makikita nyo pa pagka lowered kahit papaano. And straight comb sila. Ayan, paid naman po yung palong niya. And ganyan lang po talaga yung mga chabo. Medyo titingnan nyo, iba yung tindig, medyo lowered. So yun po talaga yung characteristic nila. And ang issue lang po nito, medyo paling ang buntot niya. Kaya medyo hindi ko muna siya sinalang sa breeding. At inaano ko lang muna siya. Kumbaga, sineseparate ko muna. Kasi gusto ko rin kasi ganitong kulay. Medyo ano kasi siya, parang mixed color, di ba? Parang may pagka gold and white and yellow as well. Ayan siya. Dito naman tayo sa kabila, guys. Ito yung mga sisiw na ano native, halo-halo siya. So dito ko nilalagay yung mga yung mga sisiw na palakihin. Kaya nagkaroon ako ng mga Tagalog or native or Rhode Island Red dito. Kasi syempre nandun yung isang manukan ko sa kabila. So nilipat ko muna sila rito. Temporarily lang kasi doon kasi sa kabila may mga daga. Iniiwasan natin na makain sila. So okay naman sila rito. Lumalaki naman sila na maayos. Eventually magiging masikip na rin yan kasi kakaroon na sila ng kailangan nila malaking space kasi ito yung malalaking manok talaga. Ayan. So doon naman po tayo sa kabilang side. Okay, dito naman tayo sa side na to. Sa area na to, nandito yung aking mga micro bantams. Ayan, nandyan sila. So yung talisain na yon or yung rooster na yon, siya yung una kong inilagaan. And then yung mga hen, yung dalawang hen na yon na talisain, anak na yon. Yung black pala, iba yung mother and father nun. So kung makikita mo, ayun, naipamigay ko na rin kasi yung mother and father nun. Itong style ng kulungan na to para siyang free range lang. Kahit paano nasa lupa sila, nakakatuka-tuka, nakakakahig-kahig. Then may itlogan lang doon sa corner, doon sila napisa, doon sila nilimliman ng nanay nila. And then siguro dito ako na maglalagay sa taas ng itlogan kasi ngayon season, nag-uulan na. Sisecure ko sila ngayon para hindi sila mabasa pagka nangingitlog. Ayan. Ayan, ganitong oras nagpapahinga lang sila, busog kasi. So ganyan lang style ng kulungan nila, mas maganda kasi lang tignan pagka nasa malayo. Ayan, dumadapo sila doon sa hapunan na yan. Okay. And dito naman tayo sa side na to. Nandito ang ating brooder or brooding cage natin. Nandito yung inahin na micro bantam. So natapon pala yung pagkain. Okay lang. So ito, dito yung mga sisiw. Ayan, yun sila. 6 yan. Tapos yung hen na yon, ayan, yan yung nahinong mga nandun sa kabila. And rose comb pala yan. Yung father ng mga to, talisain. Kaya lang bakit naglabas ng parang white yata and Colombian. Ibig sabihin may ibang lahi itong hen na to or yung talisain. Hindi rin kasi ko sure sa anong kulay itong hen na to So hindi ko sure, pa-comment na lang anong pangalan ng kulay na yan, anong tawag sa kulay na yan pala. Okay po, so dito na lang sa side na to, wala nakalagay dito. Itong kulungan na to pang Texas. Ito, 2 pintuan, wala naman nakalagay dyan, ito na siya bubuksan. Ito naman single cage lang. Dito sineparate ko muna yung chabo hen natin kasi nagkaroon siya ng bulutong. Kung mapapansin nyo, may sugat siya sa palong. Ayan, in-isolate ko muna siya. So far naman okay na siya, pagaling na siya. And agapan ko kagad.
Kaya sineperate ko muna. So pagka magaling na siya, ready na siya for breeding, and i-prepare ko siya doon sa yellow forest natin na short leg. Yan, itong hen na to, kakabili ko lang dito sa isang breeder sa Nueva Ecija, and pinangalanan ko siyang Fiona. Yan, once na gumaling siya, ready na siya for breeding. Yan, may konting sugat pa dito sa palong niya, so magiging okay na rin siya eventually. Okay, dako na tayo doon sa kabila, doon yung mga ating palahi na Chabo Bantam or Japanese Bantam. Okay, dito naman tayo sa side na to. Nandito yung aking mga palahi na Chabo or Japanese Bantam. Ayan, nasa cage sila. Ayan, start muna tayo dito sa yellow forest na short leg. Then ito yung Colombian na medium leg. Sila muna pinag-pair ko. Kasi since may sakit pa yung pair nito na BBR, kaya ayun, sila muna pinag-pair ko. Ito naman kasing Colombian na to, na kapag pisa na siya, which is itong mga anak niya, ayan, andyan sila ngayon, naglakihan na. So nag-decide ako na separate na sila kasi medyo nagpe-feather picking na sila doon sa malaking kulungan. Kaya, and then ano na rin naman sila, pulet and kakarel na, kaya pwede nang isa lang sa breeding or separate. Ito naman si Ringo, tong yellow forest na yan, yun ang pangalan niya. So siya yung i-breed ko ngayon, sa kanila ako nagpo-focus. Kahit na medium leg ito, si Kimi, yung hen na to, pangalan to Kimi, ay naglalabas pa rin siya ng short leg. And mamaya papakita ko sa yung mga naging anak nila nung unang clutch ng egg niya. So ayan, itong kulungan na to, enough naman din sa kanila yung space. Ayan, nakakapag galaw-galaw naman sila, nakakadapo, gumawa ko ng dapo na hapunan nila, and then eventually maglalagay na rin ako itlogan dyan. As much as possible sana medyo nakataas para may maggalawan sila doon sa baba. Doon sila pwede magkastahan sa baba, kasi okay naman yung space, maluwag naman kung titingnan. Kasi itong mga manok ito maliliit lang talaga, so kailangan nila na malaking space para sa breeding. So sa ngayon, enough ito para sa kanila sa tingin ko, kasi nakapagpisa naman ako kahit yung kulungan na maliit lang, or parang sa bird cage. And so kulungan pala na to pang Texas to, apat na doors. So ayan, may mga separation siya. Ayan, sila muna yung ipo-focus ko, priority ko, kahit since wala pa yung short leg na hen natin. And then ito na yung mga anak nung Colombian color natin. Naglabas siya ng silver duckwing na medium leg, and then yun, pile yata yung kulay na yun na hen. Sila muna din yung pinag-prepare ko, and wala pa silang pangalan, so hinahayaan ko muna sila hanggang sa mag-mature sila. Ito hindi ko sure kung yellow forest itong kulay nito, and tingin ko parang siyang yellow forest, and long leg siya. And pinares ko sa kanya, same color din ng hen na nasa kabila. Okay, and then sa kabila naman same din, pile naman yung hen, and I'm not sure kung anong kulay itong white na to, and medium leg yung hen, and then ito short leg siya. So naglabas siya ng kulay na ganyan, yung Kimi. So nagtataka ako bakit ganyan yung naging kulay. So medyo unfamiliar pa ako sa mga kulay ng manok. So as of now, sila muna pinag-pair ko para kasi silang match or bagay tingnan. Okay, and then move on tayo dito sa kabila. Ito naman pala yung aking Serama pair. Ayan, so yun yung kakure na unang inalagaan, and then yung hen. So sa ngayon hindi ko pa sila napapaglahi kasi more nakafocus ako sa standard bantam and Chabo bantam. So sa ngayon hindi na ako mag-focus sa maparami din sila somehow. And then dito sa kabila, ito rin yung another pair na Colombian color din yata yan, yung black tail. Yan. Then pinares ko rin siya sa pile. So,
Ayan, so hen na yan. Eh, wala siya buntot kasi nagpe-feather picking sila nung bata pa sila. So ayan, katubo na rin. At ito naman, itong tatlo na to nasa taas, ayan, binata na rin. Ayan, 3 musketeers yung tawagin yan, Colombian color. So yun yung father nila na doon sa labas sa kabila. So medium leg sila lahat. So talagang pagka kasi kahit na short leg to medium leg, naglalabas talaga ng ganyan. Hirap talaga magpalabas ng short leg, o sometimes kahit short leg to short leg, naglalabas pa rin ng long leg or medium leg. Kaya totoo yung mga sinasabi ng ibang breeder na mahirap din talaga mag-breed ng chabo. Tsaka talagang tiyagaan lang din at mahabang pasensya kailangan. Dito naman, dito sa side na to, ito yung anak ni Paquito. And then yung hen na yon, naging anak din siya ni Timmy. So sila muna pinagbangga ko. Kamukha niya yung father niya. Pareho silang short leg. Ayan. So, kahit paano nakabuhay na rin ako ng isang anak ni Paquito. Ayan. Kasi yung mga kapatid nila mga nauna, talagang nag-struggle ako. Namatay sila, nahirapan ako. Kasi hindi ko rin sila natutukan ng mga unang panahon, unang mga buwan. Kasi syempre, naging abala rin ako. So ngayon, kahit paano, ayan, naging okay naman. Kaya karoon na ako ng time para i-breed sila na maayos. So ayan, so ito muna aking first coop tour sa inyo. So okay guys, hawak ko ngayon si Uno. Ayan, so wala explain kung bakit nag-alaga ako ng mga ganitong uri na manok or mga bantams. Kasi nai-consider ko sila as stress reliever bilang breeder, kasi masarap sa pakiramdam pagka napaparami mo sila, or kahit anumang uri ng manok na inalagaan nyo, di ba? Masaya sa pakiramdam pagka napalahi mo or naparami mo sila. So para sa akin, itong klase ng manok na to, reflect din kasi ng personality, kasi parang ang saya lang nila lagi, parang ang kukulit nila. Kaya ang kukulit talaga na tingnan. So alam ko, experience din ng ibang mga breeders. So kaya decide din ako na mag-alaga ng ganitong uri ng manok. So alam ko, for decoration lang sila, sometimes sinasali sa show. So ako, sa hobby, ito gusto ko siyang i-push para sa akin maging ma-influence ko or ma-motivate ko yung mga ibang breeder din na mag-alaga or ma-inspire din sa mga alaga nila na kung ano mga uri na manok ang kanilang naalagaan. So mag-focus sila sa pag-aalaga. So yun lang po, maraming salamat. So share ko lang din po yung vlog na to or aking videos para sa inyong mga mahilig sa mga manok or sa mga fancy chicken. And sa susunod pong video, kita-kits po ulit tayo. Maraming salamat po. And please like and share or subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po.